Rizalians! Welcome to another episode of the Husay Rizal Podcast. I'm Kat. And I'm Mikey. So ayan guys, kung napapansin nyo, medyo iba na yung background namin ngayon. Kasi from the first episode, nasa mini hotel kami naman ng JRU ngayon. Nasaan tayo, Mikes? Nandito tayo ngayon sa ating Centennial Building Auditorium. Yes, at nasa 9th floor tayo ng CB or ng Centennial Building. Yes. So ang Centennial Building naman natin is the newest building ng JRU. True. Oo. Yan. At napakadami nating bagong facilities. We have our canteen and True. meron tayong sarili nating coffee shop. So sa mga coffee lovers Yes. natin dyan, go on ahead, try inyo na yan. Okay? Sa mga coffee connoisseur. Yeah, coffee connoisseur. And of course, meron din tayong pinakabagong offering ng JRU, which is the newest student lounge. Na pwede din Yes. siyang tambayan ng Sa mga second students. floor. Yes. And aside from that, pwede rin mag-held ng classes dito sa Centennial Building kasi may mga rooms din na ino-offer naman nila dito. Oo. At huwag mo rin kakalimutan yung ating information commons sa ating 5th floor naman yan Yes. located. And sa Information Commons, di ba parang pwedeng manghiram? Oo, pati ng- kayong manghiram ng laptop. Yes. Kung ayaw nyo mag-book. FYI sa ating mga non-future Rizalians or mga hindi pa Rizalians Yes. na member natin dito or viewers natin dito sa podcast. Mhm. So ayan, Mikes, Happy New Year. Happy New Year, 2025. Kat. Yes. So, kamusta naman ang holiday experience mo? Ako, ang holiday experience ko, medyo naging challenging siya. Hala, bakit? Oo, kasi nagkasakit kami, te. Ay, Oo. Lalo na nung December, if nanonood kayo guys ng news, nung December kasi is kalat talaga na flu season for adults and then for kids naman is pneumonia season naman nila. And since may pamangkin ako, parang natakot kaming i-risk na lumabas ng bahay talaga. Yes, yes. Pero kasi late na rin nag-end yung semester ng pamangkin ko. So I think doon niya rin nakuha. Kaya nagkahawa-hawa kami sa Hindi bahay. rin naiwasan kasi yung klima din. Oo, pag malamig. December, pag bare months na. And also, syempre, kahit naman na ganun, sinalubong pa rin naman namin yung 2025 na very vibrant. Oo. And yeah, nag-end naman na good condition kaming lahat. Ikaw, Yun ang Kat? pinagpapasalamat natin. Oo, sobra. So, ako naman, Mikes, medyo special and memorable yung 2024 and yung salubong namin sa 2025. Wow, na yun. bakit? Kasi, binisita kami ng papa namin kasi kung nanonood kayo or napanood niyo yung first episode Yes. namin, you would know na provincial girls kami. So, nag-aaral lang kami dito sa Manila. So, yun nga, binisita kami ng papa namin. And, kumpleto naming Papa namin. Ay, ng kapatid ko. Magkapatid ba tayo? Yes, long lost sister Hindi. pala. Papa ko. Ah. Binisita kami. And inend namin yung 2024 with a high note. And Yes. syempre, sinilubong namin din yung 2025 ng very happy and very, yung energy namin. Up na up. Totoo. Kasi may yearly tradition din kami ng buong angka namin dito na nag-get together kami. Parang ganun. Parang party-party, palaro, Wow. exchange gifts, Sana all. gano'n. Yes. So, masaya. Masaya. So, ayun, Mike. Bago tayo mag-transition sa first topic natin na kung ano ba yung nilook forward natin dito sa 2025. Ano muna yung mga pinagpapasalamat mo nung 2024? Marami. Kasi sobrang daming nangyari ng 2024. Pero kung i-highlight ko, sige, highlight na lang natin yung mga major Sige. na grateful talaga ako. First of all, of course, my family, my friends, and of course, our God Almighty talaga. Siyempre, kung wala sila at all, siyempre naging challenging talaga ang 2024 for me. Pero nakakagaan sa pakiramdam that you have someone to support you, to encourage you, kahit na dark times man yan or during the celebration of your achievements, masarap sa pakiramdam na they are genuinely supporting you talaga. Oo, yun yung pinaka naging highlight for me. How about you? Ako din, same din. I'm grateful for the gift of family, friends, colleagues, and of course, sa faith ko naman din. Kasi they've been very supportive naman sa akin in a way na very considerate sila and binibigyan nila ako ng space when dumarating yung mga moments na medyo may kailangan akong i-handle. And Yes, syempre, hindi ko naman personal. maibigay yung 100% ko sa kanila. Very considerate Yes. sila. And also, nagpapasalamat din ako dahil kahit pa paano naman may growth naman na
nangyari sa akin. Personal naman. Wow. Being, Congratulations. being a student and also sa personal ko rin bilang tao. Mm-mm. So, inend ko naman yung 2024 na hindi lang ako, yung motto ko hindi lang to survive. Talagang in-enjoy ko naman talaga yung 2024 ko. And Yes. pinagpapasalamat ko yung mga tao na naging part din ng 2024 ko. Kung regardless kung ano yung naidulot nila sa buhay ko, at the end of the story, na may natutunan din ako sa kanila. Totoo. So, ayan. So, ikaw, Mike, ano naman yung mga nilulook forward mo for 2025? Look forward tayo agad. Yes, 2025. For the new Sige. semester and for the new year. Kasi ang theme natin ngayon, New Year, New Beginning. Yes. New Year, new me. New me talaga. Pwede din. May New pag- Year, New Me, New Beginning. Yes. Oo, Ganon. diba? Why not? Siguro for 2025, syempre, since this is gonna be my last semester here at Stop, Jose I'm Rizal crying. University. Wow. OA. At JRU, yes. I'm a fourth year graduating student. Yes. Nireveal ko yan nung first episode, guys. Panoorin niyo yung first episode. Ang ganda rin nun. Well, anyway, since last semester ko na to, of course, I am looking forward to more growth in terms of my personal life and at the same time for my career din. Oo. Syempre, ando na tayo sa sa part na kailangan na talaga nating umexit dito sa ating nakasanayang comfort na school, that you have teachers to guide you. Kasi parang ang magiging dating sa akin is after graduating, kailangan marunong na akong magdesisyon for myself. Mag-mature na. Oo. Yun yung pinaka goal ko for this. And at the same time, of course, after the graduation, sige, bago yon kailangan ko mapasa ang thesis namin. Yes. Minamanifest na namin thesis yan. season na rin. So, work, and of course, after graduation, career naman, yung mga Yes, opportunities, yes. nilook forward kong i-grab yun talaga lahat. Kasi, 'di ba parang, may nagsabi kasi sa akin ito na, Sino yan? I know someone I know, Yes. a friend of a friend, na kapag graduate ka, wag mo madaliin, kailangan mo daw magpahinga, bigyan mo ng panahon yung sarili mo magpahinga from your studies, and then saka ka mag-work. Pero kasi, in my case, mas bet ko na talagang mag-work. Siguro dahil din kasi naging working student ako. Yes, Hinahanap-hanap siya ng katawan ko na mag-work na talaga after graduation. Pero, but then, hindi ko naman pinipressure yung sarili ko na mag-work. It's just that, mas gusto ko lang talaga na makapag-work na. Pero kung magbago man ang ihip ng hangin, kung iisipin ko man na wag Mag-rest muna, muna. oo, why not? I'm Open sure, naman ako doon. Yes, I'm sure nakaka-relate din yung ibang graduating students Yes, na yung mga graduating nakikinig sa atin students ngayon. natin. Diba? Oo. Thesis Thesis defended. Ganun. defended na talaga. Sana, I think, yun I talaga think, naman. hindi, minamanifest natin yan. Oo, imamanifest For sure. na rin. Agad-agad na talaga. Ayun talaga yung mga nilook forward ko for 2025. Ikaw, Yes. Kat, kamusta? Ikaw Ako naman, since hindi pa naman ako graduating, pero sana umabot din ako doon, Oo naman. Yes, Imamanifest din natin ko din yan. Yes. Pero yun nga, since hindi pa naman ako graduating, so may mga panahon pa akong i-celebrate yung mga moments ko dito sa JRU. So, Yes. yung mga events, yun yung Mm-mm. nilook forward ko talaga this year. Like yung U-Week, since Of yun na yung course. upcoming, this February ata yung U-Week. Mm-mm. Yun yung nilook forward ko. Kasi isang week-long celebration yun from the different departments ng JRU, from elementary hanggang college. So yun din yung nilook forward ko. And Jose Rizal Fest. Yes. Yung Oh my yearly Jose God. Rizal Fest na celebration natin. Mm-mm. Kasi last year, may mga guests tayo, di ba? Na mga Yes. bigating artists like Maki, Of course, Maki. Yes, We yung- also have BGYO. Angie Salvacion, and yes. many more. Yan, So, yun yung nilook napakadami. forward ko. Yung vibe na yun, yun gusto ko ma-experience ulit yun. Yes. Sobrang And- happy nun. And nilook forward ko din this year is yung further announcement ng details nung sa Batangas branch ng JRU. Ay, yes! Sa Lipa! Yes, sa Lipa. Oo. So, hinihintay abangan na lang niyo yan, din natin. guys. Yes, yun yung isa sa mga inaabangan natin this year and this semester. Oo, yes. ang ating second batch so, ng yun. university. Yeah. So, isa yun sa mga nilook forward ko. And aside from that, sa student, perspective ko. Wow, sa perspective. Gusto kong, siguro ma-experience pa yung environment talaga ng Rizalian community. Kasi, di ba, parang, ako personally, ang tendency ko kasi pag sobra akong nagiging focus sa isang bagay or sa isang objective, parang nakakalimutan ko na parang makipagkausap sa Oo. mga Rizalian. Gusto ko yung gusto kong ma-experience yung
makakilala ulit ng mga bagong tao, yung iba't Yes, ibang mga tao, makapag-socialize malaman talaga. yung kwento ng buhay nila. Yes. Yun, yung gusto kong ma-experience yung talagang Husay Rizal experience. Mm-mm-mm. Kasi gusto ko na pag nag-look back ako, siguro 10 years from now, may maikukwento akong something Oo, joyful. totoo. So, siguro mga, mga pamangkin ko or anak ko, whatever. Diba? Kung ano, Why yes. not? Parang gusto ko ma-experience yon at gusto ko na pagdating ko ng 4th year din, masabi ko na sa sarili ko na, okay, naging impactful din naman ang stay ko dito. And sobra. gusto ko rin na ma-absorb din yung energy ng ibang tao dito sa community. Kasi by interacting with them, parang kahit unintentionally, natututo ka na rin Kasi pag nakikilala mo sila, ganito pala sila, may ganito palang klaseng tao. So, medyo natututo ka rin. Hindi lang yung more on the emotional aspect na joy na makasama mo sila. Parang more on the personal thing na, okay, may ganito palang tao. So, pwede mo rin yung i-adapt sa sarili mo kung sa tingin mo, lalo na sa akin, kung sa tingin ko na, oo nga, no, relatable to bilang estudyante. Ganito pala sila mag-aral. Like, kunwari, ganito pala sila mag-review. Yes. Dito pala sila tumatambay. Ganito pala sila as a friend. Ganun. Siguro isa din yun sa wonder na ng pagkakaroon ng new friends or kahit di man sila magstay ng permanent in your life. Siyempre, people come and go. Kahit ano man yun na-experience mo together with them, may matututunan True. ka eh. Tsaka iti-treasure mo rin yung memories mo with them. Oo. Kahit ganon. na, kasi hindi mo rin aakalain na may mabubuo kang friendship na hindi lang dito magsistay hanggat mag-graduate kayo, maging professionals na kayo. Ibang klaseng din naman yan. Ibang klaseng gratitude din naman ang mararamdaman mo doon. Yes. So, ayun. So, siguro, ngayon, Mike, tatanungin na lang din kita as a 4th year student. Ano yung mga memorable experiences mo dito? Or like, masasabi mo na, favorite ko tong lugar na to. Favorite ko tong spot na to kasi dito naging, may na-experience ka ba or whatsoever? Ako, personally, siguro sa Upper Quadrangle. Upper Quad? Bakit? Bakit? Doon kami unang nag-shoot for the Rizalian Campaign Heroes. For Jose Rizal University video kami ni Rachel. Oo, yun yung enrollment? Yes, yun yung okay. kauna-unahang video ko within the JRU page. And I must say na because of it talaga, nagkaroon ako ng huge circle of friends. And yung friends na yun, they remained true naman until now. We're still friends until very now. Until now. So, ayun. So, isa yun sa pinaka-memorable sa akin na place here at JRU. And of course, yung mga stages ng JRU. Tingin ko lahat ng stage ng JRU na-apakan ko na. Hosting. Hosting and performing. Kasi kumakanta rin po si Mikey. Yes. Kung hindi niyo po alam. So, baka may kumuha kay Mikey. Hindi. So, kumuha. Sa lower auditorium natin, sa 5th floor, dito sa CB, and of course, yung sa main quadrangle natin. Isa din yun sa mga naging stepping stones ko din, kumbaga. Literal na bato talaga. Charot, hindi. Dito. Kumbaga, isa yun sa pinaka nag-hone ng skills ko na parang, I need to do better next time in terms of performing. I have to connect to the Rizalian students Hindi ka lang, kasi kapag when you're performing, hindi ka lang basta-basta kumakanta or nagsasalita in front of these people or sa student body. But at the same time, yun yung way mo to connect with them. Kahit hindi ka nila kilala, you have to make a way to connect with them. So, ayun yung mga memorable places talaga. And syempre, sa akin din, since may mga fair experiences din naman ako ng nag-host, ganyan. Na-apply ko siya in a sense na mahihain talaga ako, promise. Hindi siya. Lahat naman tayo nagsimula talaga tayong mahihain. Yes, so ngayon, pag nakakita ko ng mga students, parang hindi na rin ako nahihiyang mag-approach. And in that way, parang natutupad ko na rin yung parang goal ko ngayong 2025 na makapag-meet pa ng ibang tao. Parang ganon. So, ang dami talaga nating pinagpapasalamat, diba? Oo. So, ayun. Ikaw, Kat,
Memorable spots here at JRU. Yung as in, Memorable. holds closely to your heart, ganun. Siguro, same din, yun sa stage, dun sa, sa lower quad, yung stage na yun, yung main stage natin. Kasi dun yung first ever hosting gig ko. Yes. With Sir Vince. Hi, Sir Vince. Hi, Sir Vince. I miss you. Ganyan. So, pero favorite spot ko din dito, favorite naman, hindi naman siya masyadong memorable, pero favorite ko siya, yung Building H. Kasi kung napapansin niyo sa Building H, sa mga hindi naman natin, hindi pa member ng Rizalian community, Building H, kung kaya niyo siyang i-visualize, maganda siya kasi may, kitang-kita mo yung araw. Gustong-gusto ko yun. Kaya doon ko favorite tumambay, lalo na paghapon. Oo, sa 4th floor. Yes, so siguro yun yung memorable din sa akin kasi paborito ko yun. So ayan, marami talaga tayong mga pinagpapasalamat na bagay, no? Parang, sobra. At the end of the day, parang grateful na lang talaga tayo sa mga lahat ng mga experiences natin dito sa JRU. And at the same time, yung pagtapos ng araw mo dito sa JRU, ma-excite ka kagad sa kinabukasan eh. Yung pagising mo, gugustuhin mo talaga na pumunta or ma-experience ulit yun or makadagdag ng bagong experience within the community. Kasi every day or every time that you wake up, it's another story. Yes. Another chapter yan. It's another chapter to create. To create, no, another memory for you to, kumbaga, reminisce kapag in 10 years from now, 5 years from now, 'di ba? Sobrang daming pwedeng mangyari. Yes, sa kaya araw-araw. Sa akin, parang naging parang naging worth it naman yung decision ko na dito ako nag-aral. Parang everyday nagpapasalamat din ako talaga. Lalo na ngayon, medyo grateful na ako sa mga bagay-bagay. Dati kasi medyo na-overwhelm ako. Parang ang tendency ko pag nag-overwhelm ako or na-overwhelm ako, hindi ko na na-appreciate yung mga bagay-bagay. Pero ngayon, parang, okay, tama pala yung decision ko na dito mag-aral. Parang ganun. Parang ito yung ini-imagine ko 2 years ago na magiging college experience ko or college life ko. Ano pa nga nahigitan pa nga niya yung expectations ko. Oo. Kasi diba parang papasok ka lang talaga, yung pinaka-goal mo lang naman talaga is graduate. Pero hindi mo naman na-imagine na ang dami mo palang ma-experience. So, nothing but grateful talaga ako sa experiences ko dito. At sa lahat ng mga taong na-meet ko. So, Mikey, ikaw ba? Ano yung mga takeaways mo sa episode natin today? Ako yung pinaka-takeaways ko. Marami. Sige, i-summarize na lang natin. Siguro yung pinaka-takeaway ko would be do things scared. And it's okay. You'll be okay. Alam mo, since episode 1, yun yung sinasabi ko sa inyo, guys. Kung napanood nyo, pero kung hindi, sige, ulitin ko na lang, char. Hindi. Siguro, isa rin kasi yun sa pinaka-naging, kumbaga, pinaka-na-realize ko noong 2024 din na hindi pwedeng palagi kang takot tas hindi mo itatry. Kasi hindi mo alam kung ano maging resulta nun eh. True. So, kailangan, if you're gonna do it and you feel scared, do it. Okay? Lagi niyong tatandaan yan. Kahit takot kayo, kahit uncomfortable kayong gawin yon, basta alam niyong tama and you think that it would develop you as a person for betterment naman, go for it. Yun. Isa rin yun sa, actually, hindi ko pa siya 100% na-apply sa sarili ko. So, isa rin yun sa nilo-look forward ko, mai-apply ko na for this year talaga. Self-development. True. Agree ako. Ako naman ang takeaways ko sa episode natin is yung learning to be grateful with everything. And maging grateful, kahit may mga panahon na or kahit may mga moments na iniisip mo na nasa pedestal ka na or medyo mahirap yung pinagdadaanan mo. Yes. May something pa rin talaga na alam mo yung nilook forward mo kasi magbibigay sa'yo ng excitement yun. So, pag may ganun kang moment, hold on to that feeling. Kasi yun yung, hindi mo alam, minsan yun yung sa'yo, parang external force na magpupush sa'yo sa kung saan mo man gusto. Yeah. So, huwag kang mawala ng pag-asa. It's okay. Always be grateful sa lahat ng bagay. Hindi man maganda or maganda. And always, and go for it. And always be, and don't be afraid to explore. At mag-set ka ng goal mo, expectations this 2025, di ba? Kasi alam mo yung
vision board. If you're Vision familiar with board, with that. yes. Para daw siyang Effective yun, manifestation board. siya. So, kaya yun din yung line of namin, yun yung iniisip namin kung bakit namin pinursue yung topic na to, which is yung kung ano yung mga nililook forward natin this 2025. Yes. Kasi parang manifestation din siya. So kung anong gustong mangyari namin sa 2025. Yes, for our 2025. Yes. So manifesting na lahat ng mga sinabi namin dito is talagang matuloy at mangyari. Tsaka gusto ko lang din i-add na if sa goals mo is meron kang isang hindi nagawa, dalawa, ganyan, okay lang yun. Yes, totoo. Diba? Okay lang yun na magkaganon. Yes. And of course, baka meron din naman kayong mga gustong manifestations, di ba? Comment down below or i-share nyo sa page natin, sa podcast natin, sa comment section. Go for it. And ayun. And siguro, yun lang, Mike. Talagang be grateful lang talaga. True yun. Saka, isa rin yun sa pinaka nilulook forward ko, yung makapag-iwan din ako ng impact to our resilient body. Ayun. So, siguro ang lang natin ngayon, ending or kasabihan. yes, parang something to ponder Yes. sa mga next episodes natin is as we move forward, let's not forget or let's remember that gratitude keeps us grounded. Yes. Alam mo yun, kasi pag grateful ka sa lahat ng mga bagay, parang nagiging humble ka. So, ayun. And learning every day is, learning makes us stronger din. Oh. Diba? The gratitude keeps us grounded. Learning makes us stronger. Totoo Diba? yan. Tsaka everyday is a new story for you to write it. Kasi ikaw ang author sa sarili mong story. Diba? Nabanggit din natin kanina yan. Oo. Ikaw yung mismong, kumbaga, pwede mo siyang i-envision, pero kung hindi mo gagawin, di ba, parang wala din. Wala kang madadagdag dun sa story mo. Kumbaga, in-stack mo lang siya as a draft. Ay, draft. Gusto ko yun. Diba? So, dapat ma-send mo yan. Yeah, kailangan ma-send mo siya. Ma-send mo sa Ma-publish universe. mo siya. Ma-publish mo siya. Ganon. Parang, yun yung pinaka-manifestation mo. Unti-unti mo nang ginagawa yung mga nasa True. lists mo. So, yun. And of course, make it count and keep striving for greatness. Ayun. Huwag kayong matakot mag-risk, mag-take ng risk. It's okay. So, ayun guys, I hope you learned something from us for this second episode of the Jose Rizal podcast. And if you want to hear more of us or more of these contents, follow, like, and subscribe to our social media pages. Meron kaming Instagram. We Yes. also have our Facebook account. Meron din tayo from TikTok and YouTube. At sa Spotify din. Pwede nilang sa Spotify. i-stream tong podcast natin. Stay tuned na lang ng announcement ng link ng ating podcast. Yes. So, you can click on it na and then subscribe na rin kayo sa JRU account and Spotify. So stay tuned guys and share it with your friends, lalo na sa ating mga Rizalians. Yes. Please Future resilience as well. Yes, pwede nyo siyang i-access and i-share with your friends, lalo na sa mga viewers natin dyan. So, ayan. Thank you everyone. Thank you for listening. Again, this has been Kat. And this has been Mikey. Thank you guys. Thank you. Babu. Bye.